Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you, June 7 to 13, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nag-like, comments, sa mga nag-hype ng aking video, sa mga hindi nag-skip ng ads, sa mga nagpa-personal reading, sa inyong lahat as in. God bless you all. Maraming salamat. Kung gusto mo na energy mo lang talaga, ang gusto mo makuha natin para sa personal reading, mag-direct connect na kayo sa aking Facebook Messenger. Ilalagay ko dyan sa screen yung original para hindi rin kayo ma-scam kasi may nanggagaya sa akin. Okay? I-check nyo na lang. General reading tayo, energy reading, vice versa. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan. General reading ito. Gawin yung guide yung mga warning. Kaya kayo binibigyan ng warning kasi gusto ni universe o ng mga guide nyo na hindi kayo mapahamak or wag nyo isipin na negative iyon ha kasi warning yon. Yan. I-reverse nyo. Wag nyo hayaang maganap o mangyari yung sitwasyon. Natching ako. 1, 20, 23, 29, 9. Natching ako diba? Sorry. Sabi ko sinatching ako. Pigilan ko kasi. Gala Leo. We have the Leo, Libra, Virgo, Gemini. Connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila, Aries. Okay. May mga bagong simula na sitwasyon sa nakikita ko sa dito. Andito yung point na may mga bagay ka daw na iniisip o may mga bagay ka na iniisip na ikinasisaya mo o may mga nakakausap ka na ikinasisaya mo o may mga nagaganap o nangyayari na nasisiyahan ka o nakakaramdam ka ng saya sa sitwasyon. Sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is may mga bagay kayo na para may challenge na darating sa'yo, no? Yan. Pwede din kasi may maririnig ka na news, messages na ikasisiya mo, pwedeng na doon sa point na yon. O kaya may mga information na marireceive, kaya ganun yung mararamdaman mo. Sa iba naman sa inyo, magkakaroon kayo ng mga limitasyon sa sarili o in your situation. Hindi ko alam bakit, pero may mga limitasyon. Halimbawa, may mga gusto kang gawin, hindi mo magawa, may mga gusto kang i-pursue, hindi mo magagawa, pwedeng madidelay, i-delay, o magkakaroon ng mga delay o pagpapaliban ng sitwasyon. Sa iba sa inyo, mahahatak daw kayo ng nakaraan. Andito rin yung point na magkakaroon ka ng mga questioning, quarrent sa isang babae. Pwede rin na yung babae na iyon ang makapagbibigay sa'yo ng worrying, stress, or ikaw sa kanya, o pag-aalala something, no? And then, andito rin yung point na may mga bagay ka na dinidesire noon pa na gusto mong maganap o gusto mong ma-receive this time. Yun na nakikita ko dito. Alam mo, may stress hindi ko alam kung bakit Yung iba dito, may mga stress na kayo pagdadaanan o kaya may mga depletion. Sa iba naman sa inyo is nandoon yung point na losing something valuable. Marami kasing ibig sabihin yun mga lose situation, marami yun. Sa iba naman sa inyo is may mga kapintasan. Pwedeng may tao kang pipintasan or makaka-receive ka ng kapintasan sa iba. Or ikaw ito sa kanya ha, kung kanino man yan. Andito rin yung point na may taong may sakit. Sana wala kayong sakit or pwedeng mga connected sa'yo o kaya naman is disease. Baka magkasakit kayo o may taong magkakasakit. Babae, kahit babae yan or ikaw or babae. Kung ano man yan. O kaya naman is, may pagnanakaw pala, nakalimutan ko. Baka makalimutan ko. Sabi ng intuition ko, may nakalimutan ka. Sasabihin ko, may pagnanakaw. Marami ibig sabihin ng pagnanakaw. Pagnanakaw ng pera, pagnanakaw ng idea, pagnanakaw ng identity, pagnanakaw ng karelasyon, pagnanakaw ng kung ano man yung pagnanakaw na yan, okay? Andun sa point na yon. And then also, may marireceive ka raw. Pwede may marireceive kang gift, pagmamahal, tulong. There's a joy and happiness situation ka na mararamdaman o may sitwasyon na gano'n. Andito yung point sa iba sa inyo is may pambobole. O makaka-receive ka ng pambobola o paglalambing.
Pwedeng not to sa point. O pag-aaruga, pagmamahal. Ganyan. Pwedeng sa babae, pwedeng sa mga taong makakausap mo, o sa mga taong suporta sa'yo. Yung iba sa inyo, maybe you are in a networking ba kayo? Social media, meron ba kayo? TikTok, Reels, Facebook, networking, artista, politics, or mga ganun. Kasi ang nakikita ko sa iba sa inyo parang nandun sa point na yun. Baka nasa mga public figure kayo, pwedeng nandun sa point na yun, di ba? May mga outdoor situation, ako na nakikita sa iyo, sabihin nyo sikat eh. Or nandun yung point na pwedeng pag-uusapan ka or you will become a center of attention, mga ganyan sitwasyon. Or sa iba naman is pwede rin kasi vice versa ito na may taong hihingi sa'yo ng suporta. Pwedeng ganun. Or ikaw hihingi ng suporta. Yun. Joy and kasiyahan is coming. Wala, sabi ko na siya kanina, no, sa nakita ko dito. Na dito rin yung point na may mga bagay ka na doon na kailangan mo na umpisahan eh, no? Siguro when it comes to your physical, yan, o kaya may umpisahan ka na, may mag-uumpisa o may simula o may sisimulan or yung dating sitwasyon ay sisimulang muli, parang gano'n sa iba or kinakailangan. Basta may panimula sitwasyon. Energy. May kinakabahan, nervyos o doubt yun. Parang may ganun ako nakikita eh. Energy po ni Aries. Ano ba yan? Uy. Okay, when it comes sa iyong energy. Sa energy mo, andito ka sa sitwasyon mo na nagkakaroon ka naman ng pagpaplano. Siguro may mga iniisip ka na pinaplano mo this time, ganyan. Nandun din yung point na may mga sitwasyon ka na iniilusyon, may mga pinagpupuyatan ka, o mga pwede rin na pagising-gising ka, o kaya napupuyat ka, kulang ka sa tulog, late, o kaya maaga ka nagigising, mga ganyan. Sa iba sa inyo, ang energy mo is mas magiging para mas magpo-focus ka this time sa mga action mo to make it real o yung mga goal mo this time, yung mga goal na iniisip mo, mga ganon. Sa nakita ko dito, yun na nakikita ko dito. Sa iba yung energy nyo, mag-ingat na lang kayo, no, sa iba. Kasi minsan kapag low yung energy mo, di ba, medyo saan magiging sakitin ka talaga. Yan kasi naglo-low yung energy ng iba, baka may mga mild na sakit kayo, di ba? Mga ganun. Sa iba. May mga sitwasyon na, halimbawa, iniubo ka, sinisipon, nilalagnat, masakit yung throat, garalgar, makatila lamunan, may thyroid, basta batang throat, diba? O kaya naman, is masama yung pakiramdam. Sa iba, ma-unfocus daw kayo. Ganyan. Sa iba naman daw, may mga sitwasyon na parang hindi ka mapapakali. Ganyan, may mga ganun sitwasyon. O sa aspeto ng buhay mo yan. Tingnan natin parating sa'yo. May mga sitwasyon na pwedeng malulungkot ka, magiging emotional ka. Parating kay Aries. Pero yung iba dito, andito sa point of pagpaplano rin. Simula. Parang andun yung simula ng pagpaplano o simulang muli. Parang gano'n. O may mga bagay ka na iniisip pero pinaplano mo pa lang. O nagkakaroon pa lang ng pagpaplano pero wala pang pagpupursue. Pwedeng nandun sa point na yun. Kung baga wala pa kasing kakayahan o napanghihinaan ng loob, diba? O baka may mga hinihintay lang yung iba. Parating kay Aries. Ay, bakit ba dadalawa, ate? Oo nga, isa lang. Sorry.
parating kay Aries. Oh, okay. Tamo o, dalawa yung 10 mo o. Wow, gandara. Okay, parating sa iyo. Ito na nga. Kung dati medyo may mga hardship situation o kaya is may mga difficulties, ngayon hindi. There's a lack, there's a positivity parating sa iyo. May financial improvement o di ba? May recovery kung saan man sitwasyon mo yung recovery na yan o may mga i-recover ka. Sa iba naman sa inyo is meron ka daw i-let go o may ililibing behind ka na sitwasyon sa iba kasi parang parang nando ka sa sitwasyon mo na magkakaroon ka ng kamalayan sa buhay to let go the situation or para magkakaroon ka ng acceptance sa iba ganun. Kaya may let go ibig sabihin sa iba may acceptance. And then also, iba sa inyo is may travel o may mga pag-uusapan related to a travel o pagpaplano sa travel, malayo man o malapit siya kasi may departure ako nakikita. Completion is coming. May mga multitask, multiple priorities ka daw na gagawin. Pwedeng iba sa inyo, may mga business kayo. Malaki man o maliit iyan. Ang nakikita ko rin dito is may material success, prosperity, wealth. At mararamdaman mo at makikita mo ngayon yung mga tao na nagpapahalaga sa iyo o nagmamahal sa iyo. May tao sa nakaraan o may tao na dati mo nang tinutulungan o nagkaroon ng pagtulong sa nakaraan na muling kukonek sa iyo para humingi ng tulong. Or pwede rin naman na may tinutulungan ka naman talaga, no? Sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo is nandito yung union. No, maaring magkakaroon ng union, pwedeng sa pamilya, pwedeng sa lovers, o pwedeng sa makasamahan sa katrabaho. Andito na yung point na magkakaroon. Ang nakikita ko kasi sa'yo dito is pagbabalik ng strength. Kumbaga, lakas ng loob. Kung may mga sitwasyon na nagkasakit o may mga recovery na ito no. Alam mo, babasahin ko yung card. Mas magiging more on wiser and stronger ka daw ngayon this time kasi may acceptance ako na nakikita sa iyo. Nagkaroon ng kamalayan sa isang sitwasyon para iwanan ito. Andito na yung bagong simula na nararamdaman mo yung pag-aang o yung kasiyahan dahil nakakamit mo ang bagay na gusto mo ngayon. Magkakaroon ng mga sitwasyon na mararamdaman mo na it's more on balance this time. Andun din yung point na magkakaroon ng mga attraction or magiging magnetic ka this time. When it comes sa mga opportunities, project, tao, o pagpapahalaga. No? Andito na yung point na makakaramdam ka ng kasiyahan. Binasa ko lang parang ABCD lang yun. Makakaramdam ng kasiyahan, may mga success, joy, happiness, or may mga increase or material happiness happen. Sa iba naman sa inyo is may mga excitement situation ka na mararamdaman o mangyayari sa buhay. May success sa iba. Yun ang nakikita ko. O, diba? Binasa ko lang. O, let's go na. Proceed to the situation. Okay. May moving forward. Dapat iwasan ni Aries. May moving forward. Ako nakikita. Dapat iwasan ni Aries. May magmumove pa? Ay, ano ba yan ate? Ba't ba dalawa kasi bumabagsak sa'yo? Ayokong sabi niya, tamad magbasa si ate, no? Parang asipag ko nga magbasa ng tarot reading, no? Minsan nakakapagod din pala. Joke. Joke lang yun. Ako pa. Okay, dapat mong iwasan yung mga dramatic situation, o kaya makisausaw sa mga dramatic situation, o kaya yung mga magaganap pa lang, tumaligod ka na para hindi na mangyari yun. Mga ganon. Iwasan mo, syempre, yung
umiksi yung pasensya mo sa mga bagay-bagay o sitwasyon. O yung mga tao na may iksi ang pasensya, medyo iwas ka na lang din sa sitwasyon na no, sa nakikita ko dito o sa kanila. May mga bagay ka doon na kailangan mo nang alisin, i-withdraw, i-let go, o mag-escape ka doon. O kailangan mo din na mag-try ng mga bagong simula o bagong path sa buhay mo, o yung iba sa inyo is kailangan nyo daw na baguhin yung mga bagong pananaw sa kinabukasan. Iwasan mo yung mga sitwasyon na pwede makakasad, depression sa'yo. Iwasan yung pagiging needy or yung mga taong needy situation. Nung kalungkutan, iwasan mo yung mga taong may insecurity or magkaroon ng insecurity, mapanghinaan ng loob, at syempre, handun din yung point na yung mga disappointment o ikaka-disappointment mo, no, iwasan mo. Syempre, huwag mo kakalimutang alagaan yung sarili mo sa iba sa inyo. Kung may mga pananakit na magaganap o mangyari sa inyo, Aris, is alagaan mo. Minsan kasi may mga time doon na pwedeng manakit, batok, likod, balikat, balakang, o bandang likod, something. O sa iba naman sa inyo, iwasan nyo yung mga tao na may mga hindi pagkakatiwalaan, o mga taong manggagamit, mga taong magiging unfair, or may mga bias, or mga taong hindi compatible sa iyo. Basta may imbalance ka, no? Yung mga pagtatalo-talo sa lungatan, iwasan mo na lang. And love, Aries. Siyempre, kung may mga bagay na kailangan mai-recover, pagawin mo, ayusin, siyasatin, kumpunahin, bagay man yan, o relasyon, o sitwasyon, gawin kung kinakailangan, di ba? O kung pwede pa. Love, Aries in love. Energy reading, vice versa. Okay. Ay, devil. Tingnan natin, ha. Kung single ka, talaga po. Ay, arikititit. Okay. Kung single ka, pwedeng may nakakausap ka na? Or kung may nakakausap ka o makakausap ka, mag-ingat ka na lang. No? Kasi, alam mo yung nangyari sa'yo noon, mangyayari yun ngayon. Basta take slow. Slowly ka lang, ha? Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong, basta itong energy lang na nakuha ko ang sinasabi ko sa inyo, ha? Ang nakikita ko sa'yo, sa mga nagkahiwalay, yes, nagkaroon na ng pagtatapos sa sitwasyon, ano, sa nakikita ko dito. Naging very toxic yung connection o nagkaroon ng mga sinungaling, makasarili, o naging sakin yung isa. Andun din yung point na ipinaglaban naman ng isa, pero kung magkanaramdaman mo din naman yung valuable mo sa kanya o yung value nyo sa isa't isa, pero dumating talaga yung break up. Kumbaga na doon din kasi yung point na maaring kasi na matagal na rin na, no, siguro mga 2 to 3 months, weeks man yan na, or 1 man yan, naramdaman mo na paulit-ulit na lang, ganyan na talaga siya, di ba? Hanggang sa na-enlighten na lang din siguro yung isa at nag-move forward yung isa. Pwedeng nahandol sa point na yon. Pero iba dito, nagkaroon ng distraction or nagkaroon ng third party sa iba. And then, kung sasabihin mo, ate ko, connect pa ba? Dito kasi sa sitwasyon na to, is kung nagkahiwalay kayo, gusto pa rin naman niya na magkaroon kayo ng pagsasaayos. Kasi hindi pa siya totally 100% na nakaka-move on. Or maybe this is you, vice versa. Andun pa rin na nahatak pa rin siya na nakaraan, they feeling stuck sa nakita ko dito. And kahit na nakakaramdam siya ng kasiyahan or maganda yung buhay niya ngayon, hindi may iwasan na papasok ka pa rin sa kanyang isipan. No? Yun na nakikita ko dito. Handun pa rin naman na gusto pa rin niya ng pagkakausap or fixing this connection or magkaroon ng connection muli or magkaroon ng open communication. In what way? Pwede magkabalikan or pwedeng magkakaroon lang kayo ng connection in other situation, pwedeng ganun, partnership, o kaya may mga bagay na fixing situation lang siguro sa iba. Sa iba, pagbabalikan to, no? Kasi nandun yung point na yon. And then, kung kayo naman is may third party relationship, is, oo, meron. No? Meron naman. Isa naman talaga sa inyo,
babaero, lalakero eh. Yun nga lang, masyado ka lang talaga nagpapahalaga sa sitwasyon. Parang tinitiis mo na lang din na ganun yung sitwasyon, di ba? Yun. Well, choice mo naman din yun. Kumbaga, paulit-ulit, di ba? Well, it's your choice na ikaw naman ang pipili niyan eh, di ba? Pasaan ka, darating din yan tayo matatauhan ka. Ganun lang yun. And then, kung kayo naman is in relationship, bago lang ba kayo nito? Or kung matagal na kayo nito? O kung bago kayo? Kung bago kayo nito, itong sitwasyon na ito is, ang sabi dito, hindi parang bahala na situation ito, no? Pag nakikita ko dito. Parang bahala na sitwasyon, wala pa ako nakikitang patutunguhan sa ngayon, pero parang may pagpipilit na sitwasyon. Alam mo yun, hindi ko alam kung ikaw yung nagpipilit o siya yung nagpipilit sa sitwasyon na ito, sa connection na ito. May mga time daw na hindi kayo magkakaintindihan o hindi magsi-same page yung sitwasyon, no? But still, nandun naman yung kasiyahan. Kumbaga, magkakaroon pa rin naman ng recovery if ever na magkaroon naman din ng ganun, no? Yun na nakikita ko dito. Makakaramdam ka rin naman ng mga excitement situation or mafe-feel mo yung yung connection mo sa kanya. Ganon. Pero yung mga, syempre, natural kasi yung disappointment, hindi pagkakaintindihan or mga sadness pagdating sa connection, ano. Pero sana, sa mga may third party, wag sana kayo magkahiwalay o kaya naman sa mga bago man yan, no, wag sana magkahiwalay sa iba sa inyo. Pero still, nagkakaroon naman ng pagsasaayos, no? Kung matagal na kayo, andun yung point na tinatry nyo i-fix yung sitwasyon. Alam mo yun, tinatry mo siyang i-fix, tinatry ka niyang i-fix, o tinatry nyo yung dalawa i-fix itong sitwasyon na ito sa nakikita ko dito. Kasi, syempre, gusto niyo pa rin naman ng stability na pagdating sa connection. Pero, in reality kasi, natural yung separation o hindi pagkakaintindihan ng karelasyon. Natural yun. Paulit-ulit, may mga bagay na magiging paulit-ulit sa inyong dalawa sa connection na ito. Sa mga bago naman dyan, sana hindi maulit yung nakaraan sa inyo. But, try to make it balance na lang din, ano, sa nakikita ko sa iba sa inyo. Arigato namas. Ay, joke. Tinapos, ate, wala pa yung pera. Tingnan natin, pera mo. Yung nakuha ko lang naman na ano ha, na energy. Sasabihin nyo naman, hindi nyo na maintindihan. Ulit-ulitin nyo, mga dodong, ang neneng, ha? Kasi binabasa ko lang din naman yung card. Tsaka, huwag kayong mag-assume kasi, no? Energy kasi ito, hindi yun naman personal reading, ha? Mga iha, iho. Your man. I'm only the guide. Okay? Kung sa tingin mo na this is your energy, edi at least may idea ka na. Your money or trabaho, Aris. Ganun lang yun. Money or trabaho. Ano ba yan? Ayaw umayo ng ano ah. Okay, pagdating sa iyong pera or trabaho, sa trabaho mo, ang nakikita ko sa dito, mas mararamdaman mo ngayon yung yung harmony ng sitwasyon. O kaya, halimbawa, may mga hindi nagkaunawaan, hindi nagkaintindihan, ganyan. This time, baka magkaroon kayo pagbabate, pero peke. Isa sa inyo magpepeke. Ganyan. Kung sa trabaho naman yan, syempre nahandun pa rin yung point na syempre may mga tao talaga na hindi naman good talaga yung energy niya sa'yo, may mga pagsisinungaling, magiging paranoid pa rin sa'yo, magiging very rude or bastos or mga pag-iinsulto pa rin naman, ganyan. May mga, basta may mga magmamagaling, magmamatalinuhan, o kaya is, may mga ano ba tawag dito? Ima-mind games ka, mga ganyan. Mga pagpapanggap, sa iba sa inyo. Yun na nakikita ko dito. Kung sa pera ito, is there's a new horizon happening to your life. Yun nga lang, may mga time doon na hindi ka mapag-iisip. Parang either hindi mo magagamit yung isipan mo, tapos bigla ka maggagastos ng pera, ganyan. Maglalabas ng pera, may mga ganun daw. Kumbaga, wala sa plano yung sitwasyon, ganyan.
May mga ganong sitwasyon. Halimbawa, di ba, minsan pagka gagastos tayo ng pera, nagpaplano tayo, nag-iipon tayo, di ba? O kaya kung may pera tayo, di ba, wala naman tayo sa plano, na gusto natin bumili na halimbawa ng bag, hindi naman natin sa plano yun, pero paglabas mo, nakita mo yung bag na gustuhan mo, o wala sa plano na, ibili mo, di ba? Mga ganong sitwasyon. Kung dati may mga difficulties, hardship, or nadi-disorganize ka, di sa mas nakikita ko naman na mas magiging okay naman. O kinakailangan mo na rin kasi na mag-resetting situation. Sana may pera kayong lahat kasi iba dito nagzi-zero yung pera nyo, no? Kasi hindi nyo pinag-iisipang mabuti kung saan nyo gagastusin yung pera. Pwedeng na doon sa point. O ba kaya kinakailangan na rin siguro ng iba na mag-focus ka this time at mahabaan mo pa yung pasensya mo at magkaroon ka ng pagkokontrol. Mag-ingat ka na lang din sa mga tao na kukonek sa'yo pagdating sa pera kasi may tao magsisinungaling pagdating sa pera. Mag-ingat kayo pagdating sa mga link na yan, ha? Sa mga internet, mag-ingat talaga kayo, bahala kayo sa buhay niyo. No, mag-ingat na lang kayo. Well, it's your choice naman din, no? Sa iba sa inyo. Yun nga ang sabi ko dito, basta baka rin na ma-lack of idea ka, 'di ba? Ma-lack of plano ka, ingatan mo na lang din yung kaperahan or trabaho mo. Ganyan. Sa iba sa inyo, kung gusto mo maghanap ng trabaho, nandun yung point na pwedeng naguguluhan ka, wala ka pang kasiguraduhan, hindi ka makapagplano, hindi ka makapag-isip, kung lilipat ka o aalis ka, o kung gusto mo pa ng mga bagong project or gusto mo pang i-pursue yung mga bagong idea mo, hindi ka pa makapag-desisyon, mga ganon. Pwedeng na doon sa point na yun. Ingat ka sa pera mo, sa trabaho mo. Arigato namaste, God bless.